Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Alam nyo ba, ang tagumpay ng isang kumpanya ay nakasalalay sa kaligayahan ng mga empleyado. Paano natin mapapanatili ang kasiyahan at magiging produktibo ang buong kumpanya at syempre, empleyado? So yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Una sa lahat, ang kaligayahan ng mga empleyado ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng magandang sweldo, benefits. Importante rin yung tinatawag na emotional and mental well-being. Kapag masaya ang mga trabahante, syempre mataas ang moral, mas creative, at syempre bibigay nila kanilang best effort. So ang tanong, paano natin magagawa yan para sa mga may-ari? Number one, create a positive work culture. Dapat magbigayan po tayo, open ang communication, walang favorites, di ba? Walang politika. Ang hirap po kasi talaga kung may mga favorites at the same time may pinapanigan, lalo na yung mga decision maker. Di ba? Lalo na yung mga, syempre, may kapangyarihan at may pinapaboran. Napakahirap po niyan talaga. Number two, kailangan i-recognize natin, i-rewards po natin yung mga efforts. Syempre, yung mga tao na talagang nagpupursige, nagbibigay, tinitreat yung kumpanya as their own. Yung mga simpleng thank you, di ba? Yung parang good job. Oo, yung mga ganun. Magbigay po tayo ng papuri, napakaganda na rin po. At syempre, magbigay rin tayo ng tinatawag na growth opportunities. Yan ang hinahanap po ng mga empleyado na sana darating ang panahon, makakaangat sila. Dapat may mga programs, mentorship, coaching program, para lumago. Ang pinakamahirap niyan is mismo yung mga leader pa ang ayaw nilang turuan. Bakit? Baka sila ay mapalitan. So, ang tanong po how to create a positive work environment. Pag tayo po ginawa po natin to, kapag naging positive, naging produktibo empleyado, mas nagiging efficient, mas masaya ang buong kumpanya. Ang kaligayahan ng workforce ay directly connected sa tagumpay ng negosyo. Kaya nga mga ka-friendship kahit maliit ang kumpanya nyo, kahit malaki, ang importante po ay gawin po natin to. Unang gagawin po natin, create a positive work culture. Walang inggitan, walang politikahan at walang favoritism. Number two, i-recognize, i-reward ang mga effort at magbigay tayo ng growth opportunities para lumago ang mga empleyado. Sana nakatulong po tong episode na ito. Kaya mga ka-friendship, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Homecoming parade ng Pinoy Olympians inaabangan na ngayong hapon. Mga biyaya at parangal para sa ating mga atleta, tuloy-tuloy pa rin ang buhos. Matapos tuluyang sibakin bilang Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kinasuhan naman ng tax evasion ng BIR dahil pa rin sa illegal pogo. NBI Region 11 sasagutin na ang akusasyong sinuhulan sila ng Kingdom of Jesus Christ kaya hindi umano mahuli-huli si Pastor Apollo Kibuloy. Presyo ng bigas posibleng bumaba ng hanggang 7 piso kada kilo sa Oktubre, pero ang mga magsasaka may agam-agam daw dyan. At Jericho Rosales, kinumpirma na ang mga balibalita na nagde-date sila ni Janine Gutierrez. I'm looking at her and I'm always just like, hey, for real? Yeah. Oh my God, yeah. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang landlord matapos makipagsuntukan sa kanyang border sa Cagayan. Pero hindi suntok ang kanyang ikinasawi, kundi nabagok ang ulo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Ang simpleng sagutan ng isang landlord at kanyang border na uwi sa pisikalan na ikinasawi ng isa sa kanila sa Apari, Cagayan.
Nakahandusay at wala ng buhay nang makita ng isang residente ang 58 anyos na landlord sa Barangay Sentro 11, alas 6:45 ng umaga noong August 11. Dinala agad sa pagamutan ng biktima pero hindi na nailigtas. Agad nagsagawa ng investigasyon ng Aparri Police Station at natukoy din agad ang suspect. Inamin po nung live-in partner nung suspect at saka yung kaibigan niya na ang gumawa daw po nun ay yung live-in partner na yung suspect. Sinuntok daw po niya ng 3 beses at dun po sa lakas po nung suntok nung suspect, nabagok po yung ulo niya dun sa may sementadong sahig at dun po yung ikinamatay niya po, ma'am. Paliwanag ng suspect, akmang susuntok daw kasi ang biktima, kaya naman inunahan niya ito. Kinumpronta niya lang daw ang biktima noong umaga matapos silang patayan ng kuryente sa kanilang inuupahan. 1 month pa lang po sila dun, ma'am. Nung araw ng insidente, alis na din po sila, ma'am. Nakahanap din na din po sila ng boarding house na lilipatan nila. Accordingly po, ma'am, dun sa mga kapitbahay nila, parang simula nung tumira sila dun, madalas po na parang nag-aaway daw po sila. Kusang loob namang sumuko ang 24 anyos sa suspect. Nasa kustodiya na siya ng Aparri Police at nahaharap sa kasong homicide. Powell Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. 40 pesos kada kilong bigas. Maaaring makakita na raw tayo niyan sa mga pamilihan simula sa Oktubre. Ngayon pa lang, nagpahayag na ng kanilang mga agam-agam ang mga magsasaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Mas murang bigas sa mga susunod na buwan. Asahan na raw yan, sabi mismo ng Department of Agriculture. Isang buwan na kasimula nang ipatupad ang Executive Order No. 62 na nagtatakda ng 15% na taripa sa imported rice mula sa dating 35%. Sa latest price monitoring nga ng DA, ang presyo ng regular milled rice na naglalaro sa 46 to 51 pesos per kilo at 50 to 55 pesos sa well-milled rice, mas magmumura pa raw sa buwan ng Oktubre. 101,000 metric tons na yung pumasok as of July 25. So you have to give time to distribution nitong mga bigas na to. So yung sinabi ng unang pagtaya ng PSA, nasa 6 to 7 pesos. That's why we are also seeing ngayon na 45. Ayon naman sa grupo ng mga magsasaka, totoo naman daw na bababa na ang halaga ng bigas pagdating ng Oktubre. Iyon nga lang, hindi raw dahil sa mga darating na imported. Kung titignan mo naman, talagang bababa ang presyo ng bigas sa October dahil anihan na yan eh. That's the peak harvest time. No? So even without the tariff cut, bababa talaga yung presyo ng bigas. No? Wala rin daw kasiguraduhan kung magkakaroon ng epekto sa pagbaba ng bigas ang mga inaangkat na imported rice. Kontrolado pa rin daw kasi ng mga traders at retailers ang tongpats sa presyo ng mga imported na bigas. Mas mahihirapan pa ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani dahil mas mura ang bigas ng kakompetensya nila. Kaya bukod sa naunang petisyong isinampa nila sa Korte Suprema para maigiit na ilegal ang EO62, may panibago raw silang isasampang kaso sa Office of the Ombudsman. Sa EO62, nakalagay doon na after 4 months, magkakaroon ng mandatory review. That is another opportunity for us to point out kung sakaling hindi tumalab yung panukala nila. And then tomorrow, we will file a case with the Ombudsman against the Tariff Commission. So iba pa ito doon sa petition for temporary restraining order sa Supreme Court. Ilang buwan na lang, marahil makakamenos na tayo sa presyo ng bigas. Pero ang tanong, ang magaan para sa mga kumukonsumo, gaano naman kaya kabigat sa mga magsasaka dahil sa pangambang pagkalugi? Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Muling nagprotesta ang grupong Manibela bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. 2 lanes ang nasakop ng nagpoprotesta sa Welcome Rotonda kaya nagsikip ng husto ang trapiko roon. Pipilitin daw nilang makamarcha hanggang Mendiola para umapila kay Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan na ang kanilang hinaing. Una na nagsabi ang Senado ng kagustuhang suspendihin ang programa para mapag-aralan pa, pero tinabla ito ni PBBM. Balak uli ng Manibela na magsagawa ng transport strike bukas hanggang sa Biyernes. Tinapatan ng Office of the President ang cash incentives na matatanggap ng mga atletang lumahok sa Paris Olympics.
Gaya na lang ni two-time gold medalist Carlos Yulo na tatanggap na agad ng 40 million pesos. Hiwalay pa sa mga cash incentives ng House of Representatives at PAGCOR. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nakipagkita na kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang ang mga atletang lumaban sa 2024 Paris Olympics. Mainit na sinalubong ng kanilang mga kaanak at kaibigan ng mga atletang lumaban sa Paris Olympics na dumating sa Villamor Air Base kagabi. Malakas ang hiyawan ng lumabas na sina two-time gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist na si Nesty Petesio, dala ang watawat ng Pilipinas. Agad na dumiretso ang mga Olympian sa Malacanang para sa isang hero's welcome na pinangunahan ng First Family. Mismo ang First Family ang sumalubong sa mga atleta papasok sa Malacanang. Lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi 1 milyon. Di ba? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo. Ayon kay PBBM, batid niya ang hirap at sakripisyong pinagdaanan ng mga atleta kaya't maliit man, binigyan sila ng cash incentives. ₱250 milyon din ang ibinigay ng Office of the President para sa coaching staff na tumulong sa kanila. Kasabay nito, pinahayag naman ng Pangulo ang pagmamalaki sa mga Olympian. Sikat na naman ang Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo, na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. Kaya't ang tanong niya sa mga atleta, So, I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? Sa reception ceremony, binigyang pagkakataon si Kaloy na makapagsalita. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon para pasalamatan si Cynthia Carion, ang hepe ng Gymnastics Association of the Philippines, maging ang mga kapwa-atleta. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Tinapos ang programa sa Malacanang sa pagbibigay ng Presidential Citation sa mga atleta at Presidential Medal of Merit para kay two-time gold Olympic medalist Carlos Yulo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kasado na ang Heroes Welcome Parade para kina double gold medalist Carlos Yulo at iba pang mga atletang sumabak sa Paris Olympics. 7 kilometro ang tatakbuhin ng parada ng mga atletang sakay ng float. Magsisimula yan sa Aliw Theater mamayang 3:00 ng hapon. Dadaan ang mga float sa Rojas Boulevard, sa kakakanan sa P. Burgos, patungong Finance Road, papuntang Taft Avenue. Magtatapos ang parada sa Adriatico Street, saka papasok sa Rizal Sports Complex. Nasa 300 pulis at force multipliers ang magbabantay sa parada. Ayon naman sa MMDA, hindi ito masyado magdudulot ng traffic dahil stop and go ang gagawin sa ruta at hindi na ito paaabutin ng rush hour. Susunod, kahit katatapos lang ng Olympics, Paul Volter, EJ Obiena, sasabak na agad sa training. Ginamit na getaway vehicle ng mga kawatan sa jewelry shop robbery sa Cebu City. Natagpuan na, driver ng kotse, arestado. At Kim Chiu at Paolo Abilino magpapakilig na naman sa isang pelikula. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Balik training ang Olympic pole vaulter na si EJ Obiena matapos ang kampanya sa Paris Olympics. Ilang oras bago siya lumapag sa bansa, kasama ang ibang Olympian, nag-post na si EJ ng pangakong lalaban ulit siya sa international stage para sa Pilipinas. Aminado siyang hindi siya nakontento sa 4th place finish niya sa Paris Games. Kaya balik training na raw ulit siya para tapusin ang natitirang pole vault season. Nagpasalamat din si Obiena sa mga Pilipino dahil naramdaman daw niya ang suporta ng kanyang mga kababayan. Itinanggi ng Regional Director ng NBI sa Region 11 ang akusasyong tumatanggap siya ng suhol mula sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, saan ba nanggaling itong akusasyon na itinatanggi ngayon ng isang opisyal ng NBI? Cheryl, andito nga tayo ngayon sa opisina ng Regional Office 11 ng National Bureau of Investigation at mariin ngang itinanggi ni Regional Director Attorney Arcelito Albao ang mga paratang laban sa kanya kaugnay ng umano'y suhulan or bribery ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Arlene Stone. Dahil nga dito sa hindi nila mahuli-huli itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kabila ng kanilang paghahanap nito doon nga sa KOJC compound last Friday dito sa Davao City. Cheryl? May reaction ba ang Kingdom of Jesus Christ sa paratang na yan? Cheryl, kanina ay sinubukan nating kunan ng reaksyon ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nila sinasagot ang ating tawag. Cheryl? May pinaplano bang legal na aksyon si Attorney Archie Albao laban sa mga nag-aakusa sa kanya? Cheryl, kanina nga sabi ni Attorney Albao ay maghihintay pa sila ng go signal galing sa kanilang director na si retired Judge Jaime Santiago kung ano ba ang kaukulang kaukulang nilang gagawin hinggil sa akusasyon laban kay Attorney Albao at maging sa kabuuan ng National Bureau of Investigation. Cheryl? Update naman kay Pastor Kibuloy. Abay, may lead na ba ang mga otoridad kung nasaan siya? Cheryl, kanina din ay nakausap natin sa Attorney Arcelito Albao ng NBI at sabi niya ay may nare-receive na sila ng mga impormasyon na nandoon lang sa loob ng KOJC compound. Ito ngang si Pastor Apollo Kibuloy. At sa laki nga ng KOJC compound ay hindi kaya ng kanilang puwersa na ikutin itong compound ni Pastor Apollo Kibuloy dito nga sa Buhangin dahil konti lang ang kanilang mga personnel. At sa PNP naman ay andon pa rin nakabantay sa labas ng KOJC compound at naglalagay ng checkpoint sa harap ng or sa paligid ng KOJC compound ang Police Regional Office 11. Kung sakali mga mamataan nila, ito ngang si Pastor Apollo Kibuloy ay agad nila itong huhulihin. Cheryl? Pero Bril, kung ang issue lang ay dami ng puwersa, abay, hindi ba madaling magdagdag na lamang sila? Maghihintay na lamang sila dyan? Kasi pwede naman silang pumasok at maghalughog. Yun nga, Cheryl, no, kinlaro nga natin kanina kay hinggil nga sa kanila pwersa kasi last Friday is nasa 20 ang kanilang tauhan na pumunta doon sa Kingdom of Jesus Christ compound para maghain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero nasa 10 lang ang pinapasok
ng mga tauhan ng KOJC. So hindi nila kontrolado itong KOJC kung ilan ang pwedeng papasukin galing sa kanilang puwersa. Ang KOJC umano ang magpapahintulot kung ilan lang ang pwedeng makapasok doon sa kanilang compound. Cheryl? Ganun ba yun? They have the power over the authorities kahit na may warrant of arrest? Yun yung sabi ni Attorney Arcelito Albao kanina na yung mga tauhan ng KOJC sa loob ang nagdesisyon kung ilan ang pwedeng papasukin na doon sa loob ng compound. Kaya naman last Friday, 20 sila nga pumunta ay nasa 10 lang ang pinapasok doon sa loob para maghalughog at hanapin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Daghang salamat, Bril Montalvo. Pasisinayaan ngayon sa Mactan Cebu International Airport ang bago nilang kagamitang environment-friendly. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? May gusto share, andito tayo ngayon sa Mactan Cebu International Airport upang tunghayan nga ang launching ng kanilang bagong bridge-mounted equipment. Sa pamamagitan nito ay may iwasan na ang paggamit ng mga aircraft auxiliary power unit kung kaya makakatipid ito sa gasolina at maintenance cost. May baba din ang carbon emissions ng eroplano higit 80% at mababawasan ang noise pollution. Mas ligtas din ito sa mga pasahero at mga tripulante ng paliparan. First time itong magagamit sa Pilipinas, nakaakibat din naman ng programa ng Cebu Airport na maging isang green airport. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, nangamoy ang basura dala ng garbage truck sa Barangay Mabolo, Cebu City na hindi makapunta sa landfill matapos maklamp dahil sa illegal parking. Ipinarada kasi ang mga truck ng basura sa labas na pa mismo ng barangay complex. Tig 2,500 ang multa sa bawat truck. Nakiusap na lang ang barangay sa Road Management Authority na uutangin lang muna ang multa para lang may tapon ang mga natenggang mga basura. Dito lang sila pinagdigyan ng RMA at tinanggal ang clamp sa gulong ng mga truck. Paalala nila, dapat pagsapit ng alas 12 ng gabi ay dapat sa designated parking lot sila pumarada. Samantala, natagpuan ang Getaway Mitsubishi Adventure ng mga suspect sa pag-atake sa dalawang jewelry store sa Barangay Paknaan sa Mandawi City kagabi. Narakip din ang driver ng naturang sasakyan na si Marcel Punesto at nakuhanan siya ng isang baril at granada sa loob mismo ng sasakyan. Kasama ang ilang mga damit ng mga na ginamit daw sa pang-hold up. Base sa CCTV footage sa krimen, dito isinakay ang dalawang suspect ang bag ng tinangay na alahas. Sa ngayon, ayon kay Cebu City Police Director Colonel Antonio Cañete, na-identify na halos lahat ng mga suspect at inasahang arestuhin na rin sila sa mga darating na araw. Kanalang una nga itong mga balitang dako karong adlaw, gikan diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dalit sa iyo, Sherry. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Sinibak na ng Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hinatulang guilty si Guo sa kasong grave misconduct dahil sa kaugnayan umano ng alkalde at ng ilan pang opisyal ng LGU sa operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Ayon sa Ombudsman, napatunayan sa reklamo na may elemento ng katiwalian. Sa resolusyon ng Ombudsman, tinanggal din ang lahat ng retirement benefits na makukuha dapat ng alkalde. Tuluyan na rin siyang dinisqualify na tumakbo o humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Bukod dito, sinampahan din ng Bureau of Internal Revenue ng reklamong tax evasion si Guo at dalawang iba pa. Aabot daw sa 500,000 pesos ang hindi binayarang buwis ni Guo. Nag-ugat ang reklamo sa pag-aamin ni Guo na ibinenta niya ang kanyang shares sa Baofu Corporation. Pero sabi ng BIR, hindi nagbayad si Guo ng capital gains tax at documentary stamp tax returns para rito. Sa kabila naman ng dismissal order ng Ombudsman kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, tuloy pa rin daw ang quo warranto case na unang inihain ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde noong Hulyo. Para pag-usapan yan, magkakasama natin Solicitor General Menardo Guevara. Magandang tanghali po sa inyo, Solgen. Salamat po sa oras. Hi, Cheryl. Magandang tanghali sa iyo at sa mga sumusubaybay sa iyong programang One Balita Pilipinas.
Soljen, paano po makakaapekto itong pinataw na dismissal from the service ng Ombudsman kay Mayor Guo dito po sa quo warranto petition na unang inihain po ng inyong opisina? Alam mo, Cheryl, pareho kasi ang magiging resulta ng quo warranto at sa kanyang kaso sa Ombudsman, no? They will both result in the removal from office nitong si Mayor Alice Guo. Kaya lamang, hindi pa tayo sigurado na maalis na nga siya sa posisyon dahil po pwede rin siya mag-apela pa, no? Pwede niyang i-apela ang naging decision ng Ombudsman. Kaya hindi natin bibitiwan yung quo warranto. Mabuti na rin yung, kumbaga, double barrel ang ating attack. Para masiguro natin na ma-oust sa kanyang pagiging mayor itong si Alice Guo. Magkaiba kasi ng basihan, Cheryl, ang quo warranto at yung kaso na final sa Ombudsman. Ano po yung update Po, ngayon? paliwanag ko. Go ahead po. Ano po ang update sa quo warranto case ngayon, Soljen? Gaano katagal ang hihintayin bago lumabas po ang desisyon naman dito? Yung sa quo warranto ay hiniling namin sa court na i-publish yung summons, no, para kay Alice Guo kasi hindi na nga siya makita. 2 beses o 3 beses pa yata kami nag-try na i-serve yung summons doon sa kanyang given addresses pero hindi siya makita. Kaya ang ginawa ng OSG dyan ay nag-file kami ng request sa RTC Manila na i-serve yung summons by means of publication. So, pagka na-publish na yan, tuloy-tuloy na yung hearing. At tingin namin, mabilis yan kasi ang quo warranto ay isang special civil action na binibigyan ng preferential attention ng ating mga korte. No? Kaya, maaaring within the year ay magkaroon din kagad ng decision ang quo warranto. Kaya, tinitingnan natin, Cheryl, dito ay alin ang mauuna kaya na maging final. Yung quo warranto na ipinile ng OSG o yung case na itinile, no, administrative case for grave misconduct na itinile ng DILG sa Office of the Ombudsman. So kahit alin ang mauna doon, ang resulta ay the same, no, yung pag-alis sa pwesto kay Mayor Alice Guo. Pero maaring magkaroon ng ibang legal effect yan sa succession. Kung alin ang maunang magiging final. O warranto o yung grave misconduct. Epekto yan kung sino yung papalit sa kanya. Okay. So sino nga po pag sa quo warranto petition? Oo, yung sa quo warranto kasi para maliwanagan ng taong bayan, ay ibig sabihin yan, right from the beginning, Cheryl, ay wala siyang eligibility to run. Take office. Ang ibig sabihin yan, parang hindi siya nag-file at all certificate of candidacy. Kaya, kung madedeklara na ineligible siya, Cheryl, ang magsasucceed sa kanya sa pwesto ay yung the person who got the second highest number of votes noong election. So, yun ang papalit sa kanya dahil parang as if she was never a candidate. Pero kung ang maging final ay yung removal niya from office dahil sa may mga ginawa siyang irregularity nung siya ay mayor, walang presumption yon na siya ay ineligible. In fact, ang assumption noon ay valid yung kanyang certificate of candidacy, valid yung kanyang proclamation as mayor, pero may ginawa siyang hindi tama kaya siya natanggal sa pwesto. At ang papalit sa kanya, yung vice mayor. Okay. So, paano po kung parehong naglabas na ng desisyon? Alin po ang masusundin? Kung, alam mo, kung alin ang mauna, yun ang magte-take effect. No? Oo. Pero tutuluyan pa rin namin Tutuluyan pa rin namin para lang maliwanag na right from the beginning ay wala siyang karapatan na tumakbo at all. Soljen, bago rin po ang quo warranto petition, una na rin po kayo naghain ng petition para kansilahin yung kanyang birth certificate. Kumusta na po ito? Yes, Cheryl. Oo, yung sa final namin na petition for cancellation ng kanyang birth certificate, sa RTC Tarlac yun, no, na yun ay final namin noong bandang umpisa ng July.
At ngayon, yung publication ng court order ay ongoing. Kaya nakaset na yan for hearing sa September 18. At yan, tingin ko, sandali lang tapos din kaagad. Dahil maliwanag ang ebidensya dun na hindi siya nag-submit ng mga kaukulang supporting documents para doon sa delayed registration ng kanyang birth certificate. Mabilis lang ito. Palagay ko isang hearing lang ito Soljen, sa kabila po ng dismissal order mula sa Ombudsman at subpoena mula po sa COMELEC, hindi naman humahagilap si Mayor Guo. Ano po ang reaksyon niyo on this? Talagang may konting problema dyan, no? Kung hindi siya makita kasi may arrest warrant sa kanya Pero yung mga kaso ay po pwedeng magpatuloy kahit wala siya. Kasi represented naman siya by her counsel Kaya po pwede naman gumana at tumuloy yung mga kaso kahit wala siya personally. Kaya nga lamang, siyempre, dahil may arrest warrant na na-issue na sa kanya, mahalaga na makita siya para siya ay, ay humarap sa ating judicial authorities. Pero tuloy yung mga kaso kahit wala siya. Marami pong salamat for taking our call, Solicitor General Menardo Guevara. Magandang tanghali po. At sa puntong ito, magkakausap naman natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali. Attorney, nagkausap na ho ba kayo ng inyong kliyente kaugnay po nitong ipinataw nga sa kanyang dismissal from the service ng Ombudsman? Oo naman. Siyempre, malungkot siya. Apektado siya. Hindi lang naman yan dahil sinampasakit. Attorney David, pwede po bang pihit lamang po ng kaunti kasi putol-putol po yung ating linya? Okay. Yan. Okay. Ayan po, medyo better na po. Ayun po, ano po ang mga salitang sinabi niya nung nagkausap po kayo at pinag-usapan niyo itong dismissal? Well, of course, siyempre, sasagutin natin. Papayal tayo na kailangan mga petitions o pleading para magpakita naman niya na hindi na dapat ganun yung mga investigation. Attorney, sorry, isang pihit pa nga po ng kaunti. Ayan. Okay. Ano na ho ulit ang sabi ni Mayor Guo? Well, oo, sabi niya sa akin, pleadings na yan. Kasi para makita niya Ombudsman yung merito ng kanyang debate. Although ako, personally, siyempre, mahirap mag-reverse ako. So, Attorney David, pasensya na po, putulin ko lamang po kayo, ayusin lamang po namin yung inyong linya para mas maayos po tayo at mas malinis po ang ating pag-uusap. Magandang tanghali mga kapatid. Ikinatuwa ng netizens ang estilo ng isang guro sa Misamis Occidental para magturo ng kanta sa kanya mga estudyante nitong pagbubukas ng klase. Tila naging jamming kasi ito with matching pagtugtog ng gitara ni teacher. Kung kayong tatanungin anong paborito niyong kanta ang natutunan niyo mula sa inyong guro, tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Mga nursery rhyme. Specific, marami kasi. Pero iba-iba siya. Bahay kubo po, sir. Iba-iba po yung mga natutunan namin. Like, yung kinanta po kasi noon, so mga Pilipino po talaga. So galing po sa atin na, like, bahay kubo. Pagong bukid po. Bakit yun? Lagi po kasi pinapatugtog dati yung classical since nung panahon po noon hindi pa po yung uso yung mga modern na mga songs or yung mga Cocomelon, yung mga ganyan. So, nagpapakinig lang po yung teacher namin ng mga classical music tulad nga po ng pagong bukid. Walang masyad. Bakit ko na? Kaya mag-ilo, sir. Bakit yun lang? Yun lang po ay. Sir, nakakalimutan ko na yun, sir. Tagal na kasi. Oo. Nakikit pa na akong hindi pumasok. May naalala kang kanta, sir? Wala ka naalala? Oo, sir. Ako ang inyong hangin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. At sa puntong ito, balikan po natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Magandang tanghali po ulit, Attorney.
Good afternoon, Cheryl. Ayun. Sorry, kanina mapangit yung signal. Opo, eto, take 2 po tayo. Ayun nga po, nagkausap na, sabi niyo hoy, nagkausap na ho kayo ng inyong kliyente. Again, ano po ang kanyang naging reaksyon? Siyempre, ang pakiusap niya, ang reaction niya, siyempre malungkot siya. Sino ba naman hindi malulungkot at madidishearten sa ganyan mga events, development sa buhay niya. Pero ang pakiusap niya, sana makasagot kami ng maayos, mga pleadings at mga motions or kung ano man, para kahit papaano makita naman ng other side yung depensa namin, yung merit ng kanyang situation. So ngayon po, ano po ang hakbang ng inyong kampo sa dismissal order at maging dun sa nakabinbin pa rin na quo warranto case? Well, sa Office of the Ombudsman, right now, we're still preparing yung kanyang motion for reconsideration kasi requirement yan para makaakyat sa Court of Appeals, petition for review. Kung hindi ka kasi magpa-file ng motion for reconsideration, mate-technical ka doon. Kahapon po, attorney, sinubukan din po maghain ng subpoena ng COMELEC laban kay Mayor Guo. Kaugnay naman po ng material misrepresentation. Kaya lang ho, wala po, hindi nila makita si Mayor Alice. Ano ho ang take nyo Pwede naman nilang i-substitute service yun Iwanan nila doon. Mag-affidavit sila na na-receive na doon sa kanyang residence. Pwede naman yun. Hindi nga humahagilap si Mayor Guo sa kanyang registered address for the record, attorney. Kailan ho kayo huling nagkita ni Mayor Guo? Face to face? Hindi. Matagal na kami hindi nakita. Noon pa. When was the last time? I think that was July pa or July pa yata yun before the Senate hearing. Okay. Magmula po noon, never na po kayo nagkita kahit video call? Well, video call, nakikita kami, tsaka sa phone calls. Opo. At ma-assure nyo po ba nandito na po sa nandito pa rin sa Pilipinas ang inyo pong kliyente? Sabi niya sa akin, nandito siya sa Pilipinas. Inassure niya ako doon. And of course, yung immigration, naniniwala naman ako sa capacity na immigration na i-safeguard ng ating mga ports. So wala namang alis ko na na-apprehend sa mga courts natin, sa mga ports natin. Una nyo na pong sinabi na kinukumbinsi nyo po si Guo na dumalo noon sa Senate hearing. Kumusta po ba ang ginagawa nyong pagkumbinsi sa kanya? Well, hanggang ngayon, kinukumbinsi ko siya kasi, alam mo, Cheryl, ang ganda-ganda ng depensa ni Mayor Alice. Kaya lang, kung hindi siya magpo-participate, paano namin maipipresenta yung side natin? Yung side namin, di ba? Sayang naman yung defense. Kasi she's still young and she cannot spend the rest of her life in hiding. Sayang naman yon. Ako, I still believe in the rule and the rule of law, yung legal process. Kung magpa-participate ka, nakikita ko naman ang merits ng kanyang depensa. Sayang naman kung mababaliwala dahil lang you're evading the law or you're evading the process, di ba? Sayang yon. Ano ho ba ang dahilan niya? Bakit ayaw hong humarap? Dati naman, humaharap po. Well, sabi ko nga, whether it's real or imaginary, ang daming threat sa kanya, di ba? So, sa kanya, on her psychology, ganun, natatakot siya sa mga threats sa kanya. Imagine kasi, yung pinakamahirap kasi dyan, yung tinag ka na Chinese spy. Siyempre, pagka ganun, ang dami ng naghahangad sa kanya, di ba? So, whether that's real or imaginary, nasa kanya yon. Although ako, sabi ko nga, ako, kaya naman siyang i-protektahan ng ating kapulisan, ng ating batas. Pero siyempre, hindi ko pwedeng i-substitute yung paniwala ko sa paniwala niya. Ano daw po bang mga klaseng banta at saan daw po ba naggagaling yung mga threat? Yun nga, hindi naman niya ina-elaborate. Basta sabi ko, whether it's real or imaginary, natatakot siya. Kaya nga sayang. Opo. Curious lang din po kami, bali, doon po sa relationship ng isang abogado at kanyang kliyente. Hindi po ba ninyo nire-require or ipinipilit man lang na kailangan magkita tayo, kailangan magkaharap tayo para masiguro ko rin bilang nagre-represent sa'yo
na talagang nandito ka pa sa Pilipinas? Well, of course, siyempre, ini-insist ko yan. Kaya nga, usually, we ended up Zoom lang eh. Oo. Kasi alam mo, hindi mo maano kasi yung tao kung talagang ganun ang decision eh. Pero hindi po ba yun naaapektuhan yung trust nyo po sa isa't isa, lalo na kayo? Siyempre po, pangalan nyo, pinangangalagaan din po ninyo na... Well, ako, naniniwala naman ako sa kanya na talagang natatakot siya. Kaya ako, I give so much leeway sa kanyang fear. Kung ayaw niyang humarap, well, ako, hindi naman magagawa. Kung ako lang sana, mas maganda kung nandyan siya sa husgad, nandyan siya within the arm of the law para makasagot kami ng maayos. Pero kung ganun ang kanyang disposition, takot, etc., I still respect naman yung kanyang mga prerogatives kasi. Pero ito po mga nakabinbin sa kanya na kaso ay makakaapekto po ba kung hindi po siya talaga haharap at all? Well, syempre, malaking effect yun. Kasi kaya nga meron tayong right to confront the witnesses, makita niya yung demeanor ng mga complainants, etc. Mas alam niya yun. Kasi ako, nakamit ko lang naman si Mayor April eh. How can I know anything na hindi ko naman nakikita siya? Kasi mas alam niya yan. Siya personal niya yan eh. And she understands na it will affect, it can affect yung takbo ng kaso to her disadvantage. Of course, siyempre. Kaya nga ako, unceasingly, pinapaliwanagan ko siya the necessity of her to participate in the legal proceeding, in the legal process. Magmula po nung sabi nyo nga po, you first time met her in April, ano? At kayo naman po ay nakakapag-video call. Ano na pong itsura niya? Kamusta po siya? May pagbabago po ba? Ano ho ang inyong observation? Mas siya ngayon, mas payat, tsaka mas stress siya ngayon kesa noon. Kasi alam mo si Mayor Alice, during wala pang Senate hearing, during the initial time na nakita, masaya siya, very jolly, lagi naka-smile ngayon. Ngayon, most of the time, malungkot, naiiyak. Ako naman naawa. Pero nasan po ba siya? Dito sa Metro Manila or nasa labas ng NCR? May idea po ba kayo? Hindi niya sinasabi sa akin. Although ako, naniniwala ko na nasa Central Philippines siya eh. Alright. Sige po, hintayin na lang namin. Baka po makonbinsin nyo pang talaga pong humarap ang inyo pong kliyente. Thank you for your time, Attorney Stephen. Thank you, Cheryl. Thank you. Thank you po. Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Susunod, Jericho Rosales, inspired daw sa bago niyang proyekto, ngayong nagde-date na sila ni Janine Gutierrez. I'm looking at her and I'm always just like, hey, for real? Oh my God, yeah. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Kinilala ng Kongreso ang husay ng mga atletang Pinoy na sumabak sa Olympic Games sa Paris. Isa-isang pinarangalan ang coaching staff at ang Pinoy athletes. Pero ang highlight, ang iginawad na Congressional Medal of Excellence at 6 million pesos kay Golden Boy Carlos Yulo. Tig 2.5 million pesos naman ang ibinigay sa bronze medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Nangako rin ang Kamara na tututukan ng sports development program sa bansa. Pagkatapos niyan, nakatakdang dumiretso si Yulo sa Taguig para naman yan sa kanyang premyong condominium unit. May programa ring inihanda ang kumpanyang Mega World para sa Olympic champion. Formal nang inilunsad ang esports tournament sa UAAP. Para bigyan ng mukhang balita at Mobile Journal, Amy Atienza. It's one for the books para sa collegiate sports dahil formal lang ang inilunsad ang esports tournament sa UAAP. Kumpleto ang 8 universidad na magtagisan sa 3 esports events. Yan ang NBA 2K, Valorant at Mobile Legends Bang Bang. Matatanda ang naging usap-usapan na rin ang pagkakaroon ng ganitong torneo sa mga nakaraang UAAP seasons. Kaya laking gulat ni Ryan mula University of the East nang matuloy ito ngayong taon. Siyempre po nung una nagulat rin po kami na magkakaroon daw. Saka parang biro-biro rin po na sana magkaroon ng UAAP ng esports. Tapos biglang dumating ito kaya nagulat kami. Thankful naman si Far Eastern University Assistant Coach Gian Nievera sa pagkilala sa mundo ng esports. So, personally, masaya ako na may esports na here sa UAAP and napansin na rin. Nagtapos ang unang araw ng Valorant tournament na may tig 3 points ang Adamson University, De La Salle University, University of the Philippines at University of Santo Tomas. Kasunod niyan, opisyal nang sisimulan ang Mobile Legends Bang Bang Tournament sa August 15. Magtatagal ang torneo hanggang August 21 sa Ateneo Arete Hall. Kahit natagalan niya sa pagsusulong ng paborito nilang sport, tunay ngang you should never lose hope. Para sa mga esports athletes ngayong taon, good luck sa inyo. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Nagbabalak ang isang artist na gumawa ng murals sa 100 basketball court sa bansa. Ang pinakabago niyang obra, ginuhit sa isang basketball court sa La Union. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Kalat dito sa Pilipinas ang mga makukulay na pader, jeep at iba pa. Pero kahit basketball court, meron din basketball court na overlooking ang dagat? Meron yan sa Barangay Pagdarawan sa La Union. Pero ang nakakaagaw pansin pa rito, ang makulay na malaking mural ng NBA star na si Kyrie Irving. Obra yan ni Maya Karandang, kaya mula sa maruming court. Feeling brand new na ulit ito. Ang dami ng basketball court pero tabi ng dagat. Nung nakita ko yun, ito yun, men. Ito yun. Ito yung court na pipintahan ko. Ito nga ang kauna-unahang gawa ni Maya para sa proyektong Maya 100. From the name itself, layunin ni Maya at ng kanyang team na makapagpinta ng 100 basketball courts all over the Philippines. Kwento pa nito, hindi naging basta-basta ang pagpipinta kay Kyrie dahil sa bagyong Karina. So every time we try to paint, uulan ulit, wash out, repaint, ganun nangyari. So it was really like a test. Alright? Like, parang sinasabi sa akin ni God na, Maya, do you really want to do this? With the faith in himself and his team, natapos nila ang proyekto sa loob ng 1 linggo. Matapos ngang mag-viral, napakomment pa si Uncle Drew. Pero bago naging mural artist, alam niyo bang hip-hop dancer muna si Maya? Matapos ang successful stint niya sa dance group na Philippine All-Star, may napagtanto raw siya. I told myself, like, I think I'm done representing our country in a group. So now I want to do something else. I want to do something for myself. Naging tattoo artist at clothing designer din si Maya. At kung maaalala nyo,
Si Maya rin ang gumawa ng sikat na mural art ni Kobe at Lebron sa tenement basketball court sa Taguig. We didn't have knowledge before how to paint a basketball court. Alam mo yun, wala. When I did it, parang ako tumayo po ako sa gitna ng basketball court and oh my God, dasal ako. Yo, God, please, give me knowledge kung paano ko sisimulan to. Kasi napakalaki na ito, hindi naman ako sanay magpinta ng basketball court. And first time ko. Sa ngayon, pinag-aaralan na ni Maya kung saan ang kanilang next stop at maaaring sa Ati Village yan ng Boracay. Sabi nga nila, if you want the rainbow, you gotta keep up with the rain. But for now, just wait and enjoy each raindrop. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, Tokyo! Well, nandito muna tayo magchichikahan mga kapatid at syempre representing yung mga mahilig sa showbiz dito. Dito tayo magkwentuhan dahil napakadami po natin kinover kahapon. I-welcome na nga natin ang Echo Nin o Jericho Rosales at Janine Gutierrez na nakausap nga natin. At syempre si Echo, sinabi nga na dating na sila ni Janine na magiging co-star niya sa Lavender Fields. Pero bukod dyan, syempre may bagong moving nakaamba, ang Kim Pao. Yan at ang iba pa sa report na ito. Matapos ngang ilang beses na maispatan sa public places, eto at inamin na ni Jericho Rosales na nagde-date sila ng co-star niya sa Lavender Fields na si Janine Gutierrez. Sa aking panayam, hindi na itago ni Echo ang paghanga kay Janine. I'm looking at her and I'm always just like, hey, for real? Oh my God, yeah. Kaya naman bonus na rin daw nagaganap silang mag-asawa ni Janine sa serye. May hilingin ka pa ba? Oo. Ang Lavender Fields ang nagpabago sa isip ni Echo para magbalik sa primetime. Sa September na mapapanood ang Lavender Fields sa TV5. Muli namang magpapakilig sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang first ever film na My Love Will Make You Disappear. Ididirect ito ni Chad Vidanes. Sa post ng Star Cinema, nag-uumapaw sa kilig ang chemistry ng Kim Pao nang magkita sila para sa pelikula. Kung kailan ito ipapalabas, yan ang dapat nating abangan. Ila-launch ni Gerald Anderson sa Oktubre ang kanyang 3x3 basketball talent search mula Luzon hanggang Mindanao. Pangarap ko nung bata ako ay pumasok sa PBA pero pumasok ako sa PBB. But because of that, I get to do all of this. I get to play on the highest level. I get to play with players. I get to travel the world and play basketball. So sobrang thankful ako and this is also something na gusto ko rin ma-experience ng iba. Bukod dito, maglulunsad din siya ng rescue team kasama ang Philippine Coast Guard. Just weeks ago, na mag-viral ang efforts niya para tumulong sa mga binaha. Gratitude lang, diba? Ang bata pa naman ako, I'm young, I'm still strong, hanggat kaya. Sa gitna nito, usap-usapan online na ikakasal na sila ng nobya na si Julia Barreto. Pero paglilinaw ni Gerald, pag nangyari man yun, it's not something na itatago. I'd be proud of that. Ang dami pang nakalinya. Sa ngayon, full support daw muna siya kay Julia na may bagong pelikula kasama ang ex-boyfriend na si Joshua Garcia sa Unhappy For You. At yan ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. At eto pa, sa iba pang showbiz chika, nakakwentuhan na naman natin na ang global pop group na Horizon. At guess what? Meron silang bagong kanta at ang kanta na ito, Tagalog! Wow! Pero syempre, marami pa silang kwento tungkol dyan dahil nag-hit na agad yan. Kaka-release lang po niyan just this week. Yan ang iba pa sa report na ito. Catchy! At madaling sabayan ng dance moves. Yan ang own version ng global pop group na Horizon ng kantang Sumayaw, Sumunod. Pagbibigay-pugay rin daw nila ito sa OPM Greats. Maging sila nagulat na nakuha nilang right sa 1970s The Boyfriend's hit. Sabi ko, wow, we're going to have the chance to release that as a group and we're going to be remaking it into a new sound and that's very exciting. Nais ng Horizon na maging anthem ito ng kanilang anchors at kaka-release pa nga lang ng kanta, #1 na agad ang sumayaw sumunod sa Apple Charts. Bukod sa Tagalog, may English at Korean versions din daw ito
para sa kanilang international anchors. Pero pagdating sa chorus, Tagalog daw ang universal language na gagamitin para sa song na ito. Yung Tagalog naman po dito naman po sa Philippines. So I think ayun po yung mas naging main point ng song para ma-reach po namin globally yung mga people. Abangan pa raw ang Horizon sa kapatid channels dahil kakapirma lang din ang kontrata ng MLD Entertainment at ng TV5 para sa isang partnership. Magkakaroon din ng idol search na nais hanapin ang mga batang susunod sa yapak ng Horizon soon. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosing. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.